What if sabihin ko sa'yo, in just 10 years, pwede ka nang tumigil sa pagtatrabaho? Or at least, maging optional na lang ang trabaho para sa'yo. Hindi ko sinasabing madali. Hindi ko rin sinasabing overnight ito mangyayari. Pero, posible. Hindi dahil nanalo ka sa loto at hindi rin dahil pinanganak kang mayaman. Kasi, ang tunay na goal dito is not to stop working. Ang goal ay magkaroon ng financial freedom. Yung tipong hindi ka na napipilitan magtrabaho dahil may mga bills, may investments kang kumikita kahit natutulog ka, may system ka na nagpapalago ng pera mo consistently. Ito yung setup na kung saan mas masipag na magtrabaho ang pera mo kaysa sa'yo. Sa video na to, bibigyan kita ng clear at realistic 10-year roadmap. Walang magic, walang hype, at higit sa lahat, ipapakita ko sa'yo ang isang simple na paraan para masukat mo kung nasaan ka na talaga sa financial journey mo. Hindi ito based sa emosyon, hindi based sa inggit, kundi based sa totoong progress. Pero bago tayo magsimula, comment down below kung ilang taon ka na ngayon at kung nagsimula ka na bang mag-invest. Importante kasi yan, kasi iba-iba ang starting point nating lahat. May iba nagsisimula sa 20s, yung iba sa 30s, yung iba naman nasa 40s, or even sa 50s. Ang mahalaga, alam mo kung nasan ka ngayon para malinaw din kung saan ka pupunta at gaano katagal ang biyahe. At mamaya, i-reveal ko ang tipping point. Yung moment kung saan biglang nagsishift ang compounding. Kasi sa unang stage, parang walang nangyayari. Nag-iipon ka, nag-i-invest ka, pero ang bagal ng galaw. Tapos isang araw, mapapansin mo na lang, mas mabilis na ang paglaki ng pera mo kaysa sa effort mo. Simulan na natin. Why the early years feel pointless. Karamihan ng tao sa buong mundo, hindi lang Pilipino, hindi naman talaga stuck sa trabaho dahil imposible ang financial freedom. Ang totoo, na stuck tayo kasi nakaka-discourage ang mga unang taon sa pagbuo ng yaman. Sa simula, parang walang nangyayari. Ikaw ang nagtatrabaho, ikaw nag-iipon, ikaw ang nagsasakripisyo. At yung resulta, parang wala. Halos hindi gumagalaw. Yung effort mo, malaki. Yung nakikita mong progress, sobrang liit. At dito, marami ang sumusuko. Kasi sa early stage ng wealth building ay hindi talaga exciting. Wala pang visible results, wala pang malaking return, at wala pang wow moment. Pero ito yung hindi naiintindihan ng karamihan. Ang unang mga taon, hindi pa pera ang lumalaki, kundi ikaw mismo. Lumalaki ang discipline mo, financial awareness, ang emotional control mo sa spending, lumalaki ang ability mong i-delay ang gratification. And most importantly, binubuo mo ang foundation. Imaginein mo ang paggawa ng bagong building. Yung foundation, hindi nakikita. Walang pumapalakpak habang ginagawa ito, pero kapag mahina ang pundasyon, babagsak ang buong structure. Ganon din sa pera. The early years feel pointless because compounding is invisible at the beginning. At ang problema, most people quit during the invisible phase. Pero kung masurvive mo ang boring na stage, doon nagsisimula ang tunay na acceleration. Sabihin natin, may isang tao na kumikita ng sakto lang. Tapos nakapag-save siya ng 400 every month. After 10 years, that's roughly 48,000 at hindi pa natin sinasama ang interest o investment growth. Ngayon, kung iisipin mo na may 30 or 40 years ka pa bago mag-retire, parang maiisip mo, ang liit naman ng 48,000 para sa retirement. At dito na part marami ang nadidiscourage. Kasi tinitignan nila ang number ngayon, hindi ang trajectory. What most people don't realize is this. The first 48,000 is not a goal. It's the seed. Kapag ininvest mo yan consistently, may dalawang bagay na mangyayari. Number 1, lumalaki ang capital mo. Number 2, lumalaki ang principal kung saan kikita ng returns mo. Halimbawa, kung ang average return mo ay 7% annually, hindi lang ikaw ang nag-aambag ng 400 per month. After some time, yung investment mo na mismo ang nag-aambag. At darating sa point na mas malaki na ang kinikita ng pera mo kaysa sa dinadagdag mo every month. That's the turning point. Pero bago mo marating yon, kailangan mo munang pagdaanan ang phase na parang mabagal, parang maliit, parang pointless. Hindi pa yan ang exciting part. Ang exciting part ay kung ang 48,000 mo ay naging 100,000, tapos 200,000, or maybe 500,000 or a million. Tapos biglang exponential na ang galaw. Wealth building feels slow until it suddenly isn't. At ang problema, karamihan humihinto bago dumating sa part na yon. The tipping point most people never reach. Example natin si Michael. At 28, nag-set na siya ng goal na gusto niyang maging optional na lang ang trabaho niya by the age of 40. Nag-commit siya na magsisave ng 500 every month for 3 straight years.
Discipline siya, walang expensive dinners, old car pa rin ang ginagamit. At nag-freelance pa siya para may extra income. Maraming beses siyang nagsabing, pass muna. After all that effort, wala pa siyang 20,000 sa naipon niya. At para sa kanya, parang pointless. Habang siya nagtitipid at nagsaside hustle, yung mga kaibigan naman niya nagta-travel, nag-upgrade ng bagong gadgets, at nag-i-enjoy. Pero ito yung key insight. Yung 20,000 na yon, hindi yon failure. Hindi yon maliit at hindi siya behind. That was exactly what the system required. Kasi sa early stage ng wealth building, hindi pa talaga nag-harvest ng freedom. Yung first 3 years niya, doon niya nabuo ang discipline, naging consistent siya sa savings rate niya, at nagsimula na ang compounding kahit hindi pa halata. At ang pinaka-importante, umabot siya sa level na yung pera na niya ang kumikita ng sariling pera. At dito nagsishift lahat. Sa simula, si Michael lang nagtatrabaho. Pero habang tumatagal, nagsisimula rin magtrabaho ang pera niya. Darating ang panahon na mapapansin niya, mas malaki na ang growth ng investment niya this year kaysa sa mismong inaambag niya. And that is the tipping point. Pero ito ang fragile part. Yung bridge between parang walang nangyayari at may momentum na, dyan sila sumusuko. Akala nila failure ang invisible phase. Hindi nila alam, sobrang lapit na nila sa breakthrough. Kasi kung kaya mong sukatin ang progress mo, mas madali kang maging stay consistent at para masukat mo yon, kailangan mo ng time. The early retirement clock. The Rule of 72. Hindi alam ng karamihan na may simpleng formula para ma-estimate mo kung gaano kabilis magdodouble ang pera mo. At tinatawag ito na Rule of 72. Ganito lang siya kasimple. 72 divided by your average annual return. Ang lalabas approximately number of years bago mag-double ang pera mo. Halimbawa, kung ang average return ng investment mo ay around 10% per year, 72 divided by 10 equals 7 years. Ibig sabihin, kung may 50,000 ka ngayon, after 7 years, that's going to be roughly 100,000. After another 7 years, magiging 200,000 na siya. After another 7 years na naman, magiging 400,000. Napansin mo ba? Sa umpisa, parang mabagal. Pero habang tumatagal, palaki ng palaki ang talon. Hindi na lang siya 50,000 na increase. Nagiging 100,000, tapos 200,000, tapos mas malaki pa. That's the power of compounding. Isang importanteng reminder lang, hindi guarantee ang Rule of 72. May ups and down ang market. May volatility, may bear markets. Pero ang Rule of 72 ay hindi crystal ball. Isa siyang mental model. Pinapakita niya kung paano nagtutulungan ang oras at returns. At dito nagiging seryoso ang usapan. Ang pinakadelikado kung late ka nagsimula. Kasi bawat missed double cycle, hindi lang years ang nawawala. Nawawala ang buong multiplier effect. For example, kung nagsimula ka ng maaga at nakaapat ka na doubling cycles, ang 50,000 mo pwedeng maging around 800,000. Isang cycle pa, lampas 1 million na. Pero kung nahuli ka ng isang cycle, pwede kang madelay ng 7 to 10 years. At dyan pumapasok ang malaking difference ng freedom at age 45 kumpara sa trabaho hanggang age 60. Ang oras kasi, pwede mong maging kakampi o pwede mo ring maging kalaban. Depende kung kailan ka nagsimula. Kaya, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ilang doubling cycles ba ang kaya mong maipasok sa susunod na 10, 20, or 30 years? Kasi minsan, hindi mo kailangan ng motivation. Kailangan mo lang makita ang math. Bakit kailangan ang offense at defense? Ito ang real talk. Hindi sapat ang pag-iipon lang para ma-achieve mo ang financial freedom. Kailangan mo ng dalawang strategy. Offense at defense. Ang offense ay yung pagpapalaki ng pumapasok na pera. Ang defense naman, ito yung pagkontrol sa gastos para hindi tumagas ang kita. For example, kumikita ka ng 4,000 a month, tapos nagsisave ka ng 10%. After 10 years, around 48,000. Kung with growth, baka 77,000. Ang progress? Oo. Freedom? Hindi pa. Ngayon, imaginein mo to. Kumikita ka ng 10,000 a month, pero nakalak pa rin ang gastos mo sa 3,600. Biglang sa parehong 10 years, halos 20,000 ang nabuo mo. Parehong oras, magkaibang strategy. Ang mga offense, yun yung galing sa promotion, high income skills, side business. Ang defense naman ay galing sa hindi pagtaas ng lifestyle mo kada taas ng income. Ito ang reality. Gawin mo itong experiment this year for 12 months. Lahat ng race,
bonus o extra income diretso sa investment. Huwag mong ipadaan sa spending account. Huwag mo munang i-upgrade ang lifestyle mo. I-test mo lang. Kasi bawat bagong pera na pumapasok sa buhay mo, parang bagong empleyado na nagtatrabaho para sa'yo. The 3-layer money machine. Para maging durable ang system mo, kailangan mo ng structure. At ang structure na yan, may 3 layers. Hindi ito random investing, ito ay intentional design. Layer number 1, growth. Ito ang engine ng system mo. Dito pumapasok ang broad index funds, selected growth stocks, quality dividend stocks. Ang goal dito ay palaguin ang pera mo beyond inflation. Kasi kung puro savings ka lang at mababa ang return, unti-unting mababawasan ang purchasing power mo. Inflation is silent pero tuloy-tuloy. Kapag walang growth, hindi ka uusad. Layer number 2, income. Ito ang cash flow layer mo. Dito pumapasok ang REITs, dividend-paying stocks, rental properties. Ang purpose nito ay magbibigay ng regular income kahit volatile ang market. Kapag may income layer ka, hindi mo na kailangan magbenta ng mga assets kapag down ang market. Ibig sabihin, may pumapasok pa rin na pera kahit may turbulence. At ito ang magpapatuloy sa takbo ng engine mo. Layer 3, stability. Ito ang shock absorber ng system mo. Dito pumapasok ang treasury bonds, high yield savings account, at small allocation sa gold. Hindi ito exciting, hindi rin ito mataas na return. Pero ito ang magpro-protect sa'yo during market crash at volatility. Kapag bumagsak ang growth assets, hindi ka agad magpapanik kasi may balance ang portfolio mo. Kapag pinagsama-sama mo ang 3 layers na to, para siyang sasakyan. Growth ang engine, income ang fuel ng system, stability ang brake at control. Kung tatanggalin mo ang isa sa kanila, hihina ang buong system mo. Ito ang rule na madalas nakakalimutan. Kahit naabot mo na ang financial independence, kailangan mo pa rin i-reinvest ang parte ng passive income mo. Kahit 10 or 20% lang para maunahan mo pa rin ang inflation at humaba pa ang buhay ng yaman mo. Hindi swerte ang compounding. Design siya. At ang pinakamahirap sa lahat, hindi math, kundi consistency. Ito ang ibig sabihin nito para sa'yo. Start early. Increase your income habang naka-hold ang lifestyle mo. Mag-build ka ng 3-layer system at mag-reinvest ng passive income mo. Bawat piso kasi na ini-invest mo ngayon ay tahimik ito na empleyado na hindi napapagod, hindi humihingi ng raise, at hindi uma-absent. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon, at mas mabilis ang progress, at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click in the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal na financial freedom. Sana po nakatulong ang video na to para ma-achieve mo ang financial freedom. And please don't forget to hit like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga strategies para sa mga Pinoy. Salamat po for watching and see you in the next one.